kanya. Yun yung third, tinuturuan niya. Pero yung mga Khalid na hero niya, even the Lilia is still open kung sakali. Ayan na nga. Mas as Midnight have mentioned, Pre, Lord, tapos Claude, Comfy para kay Tavero. Pero tong tatlong heroes nila, sobrang squishy, pero sobrang sakit ng tatlong heroes na yan. Pero sumagot. Hindi naman kasi Flying Cloud, so pwedeng magharit dito si Netsky. Oo, sabi niya, Coach, pwede yan. Hindi ako natotrauma. Punta sa mga pader. And hindi ko makikita ang kalawakan. And for Smart Omega, napakaganda na itong pick na to kasi it's one of the gold laners na typically sinasabi ng mga teams na kayang tumapat sa isang Claude, kaya ding i-survive yung Harley kasi meron kang, essentially, meron kang way to survive yung Deadly Magic. As long as nakakagamit ka ng Chrono Dashes mo, umaangat yung shield, so nagkakaroon ka ng extra HP, hindi ka basta-basta mababurst ng isang Harley. Oo. Tsaka ibang klase rin naman talaga magpakitang gilas itong si Netsky sa mga nakalipas na laro. Di ba parang nandun na nga sa punto na nakikipaglaban na siya para dun sa trono. Di ba? Pero feeling ko meron tayong mga kasama dito. Ito yung masaya. May mga kasama tayo dito para mag-predict ano kaya ang say nila dyan. Hello guys? Hello? Casters, habang patuloy ang drafting sa tapatan ng Onyx Philippines at Barangay Omega, syempre lahat ng mga players, lahat ng mga fans ay humuhusga rin sa kanilang mga drafting. And I'm here with Onel and Rare Candy. Guys, sa nakikita nyo ngayon sa drafting, ano yung masasabi nyo? Ako para sa akin for the side of Onyx, I'm really loving the first 3 picks here for Onyx kasi sobrang komportable to para sa Onyx. Nakita natin kung gaano ka komportable at kung gaano ka dominant yung Harley and yung Gord dito. Actually yung tatlo dun sa side ng Onyx, yung Harley ni King Kong, Gord ni Super Friends, tapos yung Claude Xavero. How about you, Rare Candy? Ako naman, of course, I'm going to go to the side talaga of the dive comp here for OMG. Grabe, this Harriet talaga para sa best gold laner ng MPL. Yeah, I love that here. I love that here. Especially, it is a natural answer dito para sa poke comp here dito ng Onyx. So, again, very heavy dive here ang na-favor ko dito. And of course, meron pa tayong mga 2 spots remaining. Ano sa tingin nyo yung hero na pwede pa nilang i-add dyan? Now for the side of Onyx, I think kailangan lang nila ng roamer na magsusustain sa lineup nila because that's what they need, an initiator for the side of Onyx. Pero sa XP lane na naman, I think they can go for an Alice maybe, pero masyado na atang magiging magic heavy yung lineup na yun. So sa Omega naman, Honestly, it's the damage profile lang just to even out here for MG, and they're all set na for everything that Onyx will throw at them. And patuloy na nga ang drafting phase and we're almost set now. Back to you, Casters. Maraming salamat, Heya. Maraming salamat din, of course, sa mga estudyante ng Talent Academy. Merong hati din sila. Alam mong pwede ring maging caster talaga kasi pinabalance out nila na parang nga naman walang bias daw, pero alam mo talaga na binabayasan din nila actually dito yung dalawang teams natin. Now for Onyx, tama si Onel, kulang pa sila ng pang-engage. Ayan na. This is something new para kay Brusco. Makakita tayo ng isang Kaja para kay Brusco Plus. Siyempre, si Kurt na yan eh. Siya talagang nag-e-enable kay Savero. Pumito na! Pumito na! Si Ryzen papalag, Lancelot for Smart Omega. Ladies and gentlemen, nagkaroon ng magandang tapatan Lancelot. Sabi ni Ryzen, hindi lang ikaw ang pwede mag-lance into a Harley. At hindi lang din sila ang pwedeng masaya kayo din, super fans. You can also scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. At mukhang ready na rin ang mga communities natin dito. Pero kung usapang super fans prediction, tila ba mas papabor pa rin talaga ang prediction sa super fan na Onyx. Pero sa nakikita natin sa barangay, parang wala naman silang pake sa mga predictions na yun. Rumoronda kasi sila. Diba ganun naman ang mga barangay tanod from the barangay ng Smart Omega. Tinitingnan muna nila area, kina-canvas muna nila na maigi. And that's why maganda rin yung Khalid pick para sa Smart Omega. Sobrang gandang laban yung pwede nating ma-expect dito. Pagkakaroon ba ng mga
makakapagtupad sa mga engeng manifestations o makukontra yung mga ganon as we are heading on inside the game number 1, Superfam versus Smart Omega. Maagang pagsilip mula kay Perxiva kasi alam niya na level 4 pa si Brusco. Yeah. Saka walang stun. And yan yung typical na ginagawa ni Khalid. By the way, itong Khalid na to, second time natin makikita itong Khalid na naka-Master Assassin instead of the Wilderness Blessing. I think ang goal dito ng Smart Omega is bigyan ng matinding pressure yung Onyx Philippines para makapag-farm ng payapa dito si Netsky and pati na rin si Ryzen. Pero nandun na naman yung Orange Gambit, oh. O yung gulo na naman. oy. O ikaw yung number 1 gold laner, o ikaw yung number 1 pupuruhan kalahati para 1/3 na nga agad yung buhay doon ni Netsky. Binigyan ng ticket eh. O eto ticket, papuntang playoffs. Kita-kits tayo doon. Pero balibag para kay King Kong. Agad na mabibigyan ng pressure. Papalag naman si Savero. Meanwhile, medyo half an HP left or mababa yung mga HP levels dito for Smart Omega. Grabe. But clear ang call doon ng Onyx. Kung lalaban kayo, papalag kami. Yun nga eh. Diba parang nakikita natin dito na pinoint out natin yung duo mid ng dalawang teams at kitang-kita natin yung rotations nila patungo agad para sumuporta sa mga kakampi. Yeah, parehas eh. Parehas aggressive, parehas gusto sumilip, parehas gusto mag-set up ng play. And makakapag-level 4 yung mga junglers natin. Ngayon, paunahan lang sa level 4 sa XP lane. And mauuna si James kasi makukuha niya yung XP Crab. Konting hintay lang. Pag nag-spawn yung pagong, ayan na, level 4 na yung Hilda. Yep, kung kaya naman Smart Omega, they're placing themselves in opportunity na pwede kumuha muna James. ng first blood. James interrupting King Kong. Sakto naman, matatauhan nila agad yung mga bushes alongside ng Turtle. Perxiva makakasta na agad dito ng Deadly Magic habang dito si Kirk ay nag-aantay na lang din. What a great zone and Turtle take para sa Smart Omega. Grabe yung harang ng mga Tanods. Talagang binigyan ng free turtle doon. Itong si Ryzen, pero sa taas pinaparamdam ni Savero na hindi gumagana yung mga engeng manifestations. Oo, alam mo, last week lang eh, pinagbigyan niya si Doming Kite. Same na same yung matchup, same na same yung lane Claw versus Harit. And ngayon, mukhang praktisado si Savero sa ganitong lane-to-lane na tapatan. But for Smart Omega, once again, this is something that we've seen many times in the past few weeks. Yung capacity na pabagalin yung laro, just do the zoning job mula dito kay James at pati na rin kay Perxiva at makakapag-farm lang si Ryzen at pati na rin si Netsky. And ngayon ko lang parang nag-sink in sa akin na this is gonna be a Hilda XP lane. So talagang masasabi mo na hindi bibigyan ng madaling buhay ng Smart Omega dito yung mga damage dealers ng Onyx. 24/7 curfew ang nilagay nila ngayon. Laging may nakaronda. Oo, immediate agad yung magiging response nila. Plus, I do love yung Lancelot Harley. Kung di mamaya, di ba yung kaya niya iwasan ni Deadly Magic. Ryzen has plenty combos to survive. And even si King Kong. Oo, sabi ni Ryzen, ganito yung ginawa mo sakto. last time. Ayan, tamang farm lang yung Lancelot. Ang goal lang nila dito is umabot sa punto na critical mass yung Lancelot at pati na rin yung Harit. Kasi even if umabot tayo sa late game, yes, mataas ang damage output ng Onyx, pero ang magiging number 1 problem nila is yung mobility and of course, yung zoning capability ng Smart Omega. Kasi again, kapag tumawag ng responde ang barangay, ang daming tanod. Tanod number 1 Perks, tanod number 2 James. Ang dami naman nung magbabantay sa'yo. Laging may nakabantay sa CCTV. Gano'n naman talaga pag minomonitor na maigi. Totoo. Kaya para sa Onyx, hindi pwedeng pag-alagala. Kailangan alerto kung saan manggagaling ang barangay. Oh, yun, no? Kasi sila naman, di ba pwede silang sumalisin ng isa. Yun yung lakas ng lineup nila. Brusco, available na yung kanyang flicker, available din yung hatak. Sino ba ang mauunang sumet up dito? Tila ba? Nag-aantay pa sila. Yep. Kasi nga naman, this is gonna be a huge objective yung turtle na yan. Pwede ka sumalis kapag ka merong nangyayaring gulo. Pero ayaw kasi ng gulo sa ngayon ng Smart Omega. Nag-aantay lang sila kung sino masyadong lalalim, pero Brusco panghahawakan pa rin yung left mid bush. Ayaw nilang mauna. Talagang merong pasensya ang dalawang to. Oh, hindi rin kasi pwede basta-basta mag-commit ng skills dito yung Onyx kasi kapag hindi nila napatay yung mga target nila, ang daming ways to reset the fight kasi may heal si Perks at si James ay tatambay lang sa damo. Plus, dahil broken walls, kaya ngang iusot ng gusto yung turtle. And watch why. Smart Omega makakasecure niyan. Doon agad yung Mystic Gush. Makakasurvive pa ba si Jace? Mukhang hindi na nga lang din dahil Onyx will get the first blood. Out na muna for Perxiva and Ryzen. Mingwin with the Crimson Beacon, Lantern Flare. Sa mga susunod sa kanila, kahit ilawan ng tanod, yung Superfam ngayon ay nag-iinit talaga. First blood ang nakuha
makukuha nila laban sa Turtle ng Omega. Turtle para sa first blood. Mukhang Onyx pa rin kahit pa paano yung makakasecure ng lead dito kasi nakikita natin na nasa kanila yung gold lead. Yeah, and ito yung isa naman kailangan intindihin ng Omega. Even if nakakakuha sila ng farm. Oh, Perks! Whoa! Raging Sandstorm out muna. Buhay pa rin naman. Yep. Ito yung isang dilemma nila pagdating ng mid-game. Yes, meron kang critical mass for the side of Smart Omega, but the thing is, Onyx has a lot of ways of catching heroes. Kahit nga hindi tayo umabot sa Divine Judgment, ay, yung random na bola lang mula kay Prince, enough na yan. Diba? Ito nga yung nakakainis eh. Naghahamon lagi rin ang away ng Onyx in the body of Super Prince dahil nga doon sa mga bola or laban doon sa Smart Omega, diba? Oo, imagine mo, parang nananahimik yung barangay, may tao doon sa labas, may bata, nagbabato ng bola. Tapos may tatamaan sa ulo. Nakaka-bad trip yun kung ikaw yung Smart Omega. Legit lang. Usong-uso yun sa mga basketball court. Legit pa sa Tama. legit. May mga nanggugulo na bata at mukhang ganun yung ini-embody dito ng Onyx. Tingnan natin kung ito ba yung magiging sagot nila para kontrahin yung mga manifestations ng Omega. Because as of now, 1-0, medyo kalmado. Pero nakikita natin na lagi silang nagkakakitaan. Baldos si Sabero, ah. Oh, naman. Kung kaya naman ngayon, Pakunat. tingnan natin kung ang Smart Omega ay makakasagot na ba ng kill. 1-0 on their kill score. Hindi pa rin sila masyado nagpipilit ng plays dito sa Onyx. Pero ito, tanong lang Midnight. Kasi Savero using the Claude, masasabi ba natin na for late game, lamang ba dito ang Onyx? I would say there is that late game problem na oo, medyo makati sa bangs yung Claude ni Savero. But the thing is, if you look at the frontliner, they're happy to tank it. Oh, yun lang. Ayun Gusto? lang. Okay, Brusco. Medyo hindi yata magsasucceed yung attempt doon ng Onyx. Meanwhile, siya yung hilawan. Angat! Kill for Mingwin. Kirk, Doon sa Kirk. pinakalikod naman, counterplay by Kirk. Kaso nga lang yung damage. Yung damage ba iaabot? Deadly Magic dasal para kay Persiva. Makakasurvive. And another turtle para sa barangay. Sobrang sarap naman mag-alaga ni James at ni Perks. Sasaluhin nila lahat para lang maibigay sa mga kakampi nila yung turtle. Bigyan ng Employee of the Month. Barangay Tanod number 1, Barangay Tanod number 2. Sunod lang sa trabaho. And dahil dyan, nakakakuha ng farm yung Lancelot, nakakakuha ng farm yung Harit. And yes, kung babalikan natin yung usapan kanina, yes, malaking problema yung Claude. But the thing is, may mga tanod kasi or may mga tao sa side ng Smart Omega na willing tangkihin yung Claude damage. Even under the Blazing Duet, even under the basic attacks. Isang chastise Poltron lang yan. Kapag hindi sila napatay, disengage, heal up, balik HP, let's go round 2. Laban na naman, ronda ulit, di ba? Kanina pa nga lang sa entrance, may mga naka-reading Smart Omega fans na Oo. may mga hawak na batuta, may mga hawak na arnis, di ba? Gigil. Nagigil sila dito. And kita-kita natin, pati rin naman ang mga fans dito ng Super Fam, alam nila na meron at merong paraan para sa Onyx na makalamang dito. Kanina nakita tayo na nag-flicker hatak si Brusco, Yes. pero hindi gumana kasi naharangan. Pero paano kung hindi naharangan? Yeah. Yun yung isa sa mga what ifs ng Onyx Philippines. Kasi yung setup nila dito ay hindi ganun kadali. You can say na pwede mo Ayan gamitin na. yung Divine Judgment mo, but the problem is, kailangan nandun yung Harley to pick them off. So kailangan mas connected sila. 'Di ba? Kailangan mas connected yung mga galaw kasi din yung strength nung kanilang composition and yung strength din actually ng community and viewers natin. Yup. Kung paano sila mag-predict. Ayun na. 'Di ba? Ibang klase pero eto na. Sisimulan na natin kasi nakaka-excite talagang panoorin tong laban na to. 1-1 ang score sa hinaba-haba ng 7 minutes. 1-1 pa lang Oo. ang kill score natin dito sa game. At walang may lamang kasi yung gold lead na yan na 257, mabilis lang mawawala yan kasi mukhang makakuha ng Torre ang Omega. Lalo na't ngayon, nakikita natin, even the crab coin ay makukuha nila for Netski. So, for Smart Omega, they're playing the long game talaga dito, Midnight. Yeah. Alam mo, ganito yung ginawa nila laban sa Twisted, laban sa Aurora. They played the map, they played the macro game. James! Oy, 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 ang sakit! Big damage from Big Game James! big game! Grabe yung pagsalubong. Big- Men, Big game talaga, oh! may batang naliligaw. May May batang batang naliligaw. Kakasabi lang natin, May pumapatrol! May pumapatrol na dito sa barangay at dahil doon ay nabigyan ng spasyo si Ryzen. So taas pero, naman! okay, 1v1, napilitan niya Blazing Duet. Public round. May Super Prince and Ay. nagtapin! At yung duo nila ay magsasaksi doon to a kill. Eto na si James. At si Big Game James.
Pipigilan ni Brusco. Mingwin with the Crimson Beacon. Wala na nga abutan doon ang barangay. Nasalisihan sila, pre! Men, sabi ni Netsky, eng-eng ka sa Bero. Pero sabi ni sa Bero, hindi ako eng-eng kasi meron akong kasama. Ready naman pala doon si Super Prince. And with that, kahit pa paano ay masasabi natin, lalabang doon sa trade ang Onyx. Yep, ito yung mga punto na hindi ka pwede gumawa ng rason. 5v5 ang laro ng MLBB. Pwede kang magtawag ng kasama. Tulad ng pagtawag na responde ng mga taro dito sa Smart Omega. Okay, kumonekta na ngayon yung Divine Judgment. Laser, Mystic Gush here for Super Prince. Oh, Ryzen! Mababers agad si James. Ryzen, umaamba. Pero for Onyx, ang bilis nung disengage nila. Ako na rin yung na-excite kapag may mga umaamba na gano'n. Nakita Oo. natin na ang sakit na rin talaga ng Sabero, damage sabero, sa Super sabero. Prince. Pero ngayon Nag-iwan, sa Sabero, may BMI siya. Pwede siyang Oo. lumayo. Okay. Hindi siya magagalawan. Hindi gumagana sa ngayon yung manifestations. Hindi na babarang, men. Alam niya eh. Sabi niya, napanood ko kung paano kayo maglaro last week. Hindi ko kailangan makipag 1v1 sa inyo kasi ang daming sineset up na Yep. play ng Smart Omega. Kailangan niya lang mag-farm. Mid lane though. Oo, ngayon, for Ryzen, sinusubukan niya limit testing din kung sakaling may lalalim for Onyx Philippines. Meanwhile, for Smart Omega, very wise moves yung ginagawa nila doon na hindi sila masyado nagpipilit. Pero yung Lord ngayon ay mukhang ibebait lang muna nila Ryzen sa Super Fam. Magiging enough ba yung pagresponde ng mga tanods dito mula sa Smart Omega? Enough ba yung mga pagsalo? Kaya bang harangan ni Perxiva at ni James? Pero mukhang i-reset muna. Mukhang alam din talaga ng Omega na sa ngayon mukhang lalaban ng Super Fam. Yep. Nagkakaroon ng tensyon dito sa may Lord. At since Broken Walls to, ang daming access ng mga players natin sa isa't isa. Yeah, but for Omega, lamang na lamang sila. Pwede nilang pabagalin to. They have top side. It's pushing in. They see the Harley. They can make a move right now. Ayun na. Kaya naman ngayon, si Perxiva sumusubok. Napakalaking bagay talaga ng mga Mystic Projectile na binabato dito na Super Prince. And with that, aabot na muli. James, Sige, kung sakaling Sakit, ipipilit sakit. nila dito na kumuha ng Lord. Pero bago lahat, it's going to be James na ngayon ay ginagatilyo lang. Binabaril-baril ni Sabero. Pumasok pa ng Blazing Duet. Can't go with the Lord still. Sa kamay ng Smart Omega, wala na si Ryzen. Si Perxiva, Netsky at Mingwin na matitira. Almighty. Pero abutan pa rin ang penalty. So, pinituhan sila dito ng Onyx. At doon, magwawagi ang Onyx. Time out! Pero Onyx, sila yung lumamang doon. Nakakuha ng kills, nakakuha ng Lord, at mukhang makakuha pa ng other objectives. Itutuloy pa nila yung pagragasa dito sa barangay. Maaari. Dahil ngayon, nakaabang na naman si Brusco. Tinalian. Sabero, ito pwede mo i-engage. Kaya naman ngayon ang Onyx ay magkakaroon na naman ng turret. Danger. Ah, buhay! And danger yan agad doon sa Smart Omega. Buhay pa rin doon. Ay! Ang Super Fam, pero hindi buhay. It's going to be Kapitan Mingwin. May Lord pang problema ang Omega na ngayon ikakatok. Matutunaw man niya. But that is just too much of an advantage para sa Onyx. Isang clash lang, isang divine judgment Uy, mula uy. kay Brusco. Oh, kamuntikan pa, Prince! May kasama pang recall. May Grabe. kasama pang mga bola na pag tinamaan ka, talagang mapapauwi ka talaga. 4.3k gold lead sa isang iglap lang, sa isang team fight lang, nakuha ng Super Fam yung control sa game na to. From 200 to 4.8k gold lead. Classic Onyx signature. Na tila bang ayaw magpa-analyze. Imagine mo, pinituhan nga talaga sila kasi tumalon si Brusco. Nakahanap siya ng isang malaking pickup kaya naman nagsimula yung team fight. Oh! Oh my gosh! Even Perxiva, the tankiest of them all ay natutunaw. Aray ko. Na-force agad yung Sun Guard. Mag-engage ba dito sila James? Nadadapot ang slide dito si Brusco pero aatras. Ay, oh, break Onyx up! hindi! Nagbago yung isip! Mingwin, Crimson Beacon out! Si Kirk ngayon mapipilitan mag-penalty zone. Pero habang siya ay nasa ere, yung ibang mga members siya ay Pinata- gagawa yata ng Oh my play with the goodness. Divine Judgment. So press dito si James. Aabutan pa rin naman dito ng mga barahan na magagaling kay King. Ay! Mapapatay pa siya doon. Perxiva tried to run away. Pero hindi na siya pabawi. Pa dito ng Onyx. It's going to be a kill for Super Friends. Laban dito, laban dyan. Akala ng Omega lamang sila. Akala nila may home court advantage. Pero yun pala, Super Fam pa rin yung nakakalamang dito at pwede pang ituloy. Oh my ang goodness. pressure sa itaas. That is just too much! Sabero, ano ginagawa mo dyan? Na mukhang naligaw pero hindi. It's Oh all my part of the God! plan. Making it a double kill. What a setup move here for Kirk. Eliminated ang apat. Mingwin ngayon nag-aantay na lang ng susunod na mabuhay. It's going to be James. Depensang malupet para sa Oh, Smart Prince! na kailangan. Pero only Mystic Gush ngayon ang ginagawa nila Super Friends. Perxiva ay buhay na rin. Oh, laban na Kasunod doon naman. yung Mystic Projectile mapipigilan ang pagragasa dito
dito ng Smart Omega. Kahit ano yatang pagpito ang gawin dito, mukhang ayaw magpapigil ng dalawang teams natin. Tinatry ng Omega, humanap ng paraan para makabawi, pero laging Onyx yung nananalo sa mga palitan. Nakakabadrip na yung bata sa labas ng barangay, bato ng bola. And welcome to Monster City mula kay Super Friends. Hindi makagalaw yung mga frontliners. Ang dami niya nakokontrol, forcing out so many important mobility skills mula sa barangay. Even at one point, canceling yung mga chrono dashes mula dito kay Netsky. Ngayon na merong Lord, 6K gold lead ang hawak dito ng Onyx. Pero tila ba lalaban pa rin ng Omega. Nasa ilog na sila ngayon. Mukhang kailangan na nilang lagpasan ang mga tulay. Nakakaharapin, nag-conceal play si Perks. Okay, nag-aantay lang dito Uy, si Persiba na tumama. matatalo ng kaso nga lang yung rating session niya mag-fail. Kirk with the penalty zone. Sinalubang si Ryzen ngayon merong deadly magic kaya mapapatras sa Smart Omega. Immediate yung connection doon ng Onyx. Dito Uy, Hindi pa tapos. Ayaw talaga magpagalaw. Netsky. Okay? Umayo na to. Sabi niya, ano lalayo ka pa? Ito, hinahin na naman kay Savero. Please, you do it, papasok. Onyx, hindi na yata nakakailangan ng pamagantay pa ng iba. Dahil nagigisa pa agad na nagigisa porta dito ni Brusco, pati ni King Ang Kong. sakit. James trying to run away, surviving the deadly magic and the card tricks here from King Kong. Ang daming moments na mukhang gustong lumaban ng Omega, pero yung Onyx binibili nila yung trip. Binibili nila yung trip ng Omega at sila pa ang nagwawagi. Ngayon may Lord kasama dun sa gitna. Endable na ba to? Dinay naman nila na matapos agad. Kaso sakto na naman ang message here for Super Friends. Kick for the parental zone. At kay for Smart Omega, unti-unti nabubura ka lang bus. It's going to be Onyx Philippines taking game number 1. Mukhang ready at alam ng Super Fam paano kontrahin yung mga eng-eng manifestations na ginagawa ng Smart Omega. 1-0 na at isa na lang sa kanila na ang sering ito. Kakaibang synergy ang pinakita sa atin ng Super Family. Coordinated plays, the strength of the Super Duo mid. Brusco and Super Friends pinakitaan ng mala-impactong rotation, mala-impactong reinforcement. And tama ka kanina, QWERTY, yung duo mid ng Onyx, sinasama pa nila si Savero. Parang ano no? As in, ginagawa nilang bilong dun sa rotations. And sobrang laya dito ni Savero sa game na to. Again, sobrang commendable pa rin yung ginawa ng Omega nung early game. Pero yun nga 5v5 kasi to. Oo, Yun yung 5v5 kailangan itatak sa isip ni Netsky. 5v5 to, laging ready ang Super Fam respondihan yung kanilang mga kampe. Doon nagsimula, akala niya 1v1 tayo sa Vero. Na-realize si Savero, hindi naman kasi required. Oo. Na 1v1 lang. Super Friends to the rescue, Monster City. Yun nangyari dito for game number 1. Like na like natin yun. Like na like Like natin na like yun talaga. para dito sa Super Fam. Yung ginagawa nila ditong pag-kite sa Omega, yung damage output ni Super Friends, enough yung true Grabe. damage para tunawin yung mga sinasabi nating willing mag-alaga sa Omega. Tanod number 1, tanod number 2. Pero dito, yung bata number 1, yun yung naging sakit sa ulo ng Smart Omega. Pinasahan ng mga bola, men. Hindi makapagtrabaho kasi binigyan ng bola. Binigyan ng responsibilidad. And dahil dyan, ang ating game MVP ay walang iba kundi ang ating Monster Maid.